Bago ang lahat, Friday na pala, kaso nga lang may pasok pa rin sa weekend. Saklap. Sa NBA draft, meron kasing consensus top 4 player. Parang katulad lang din last year, sina Flagg, Harper, Bailey at Edgecombe. Nag-draft sa number 5 si Bailey at sa number 4 naman ang nakuha ang super rookie na si Con Nupel na sa mock draft nasa number 5 or number 6 siya sa draft board. Hindi ko na rin kasi magets kung ano ba talagang bigkas ng pangalan niya eh. Kanupel, Kunupel, basta Kupel. Nasa Clippers kasi ngayon ang magical number 5 pick dahil pwedeng magresulta yon sa katulad na nangyari sa Hornets noong nakarang taon. Isa pa doon, meron kasi mga report ngayon na yung ibang mga player nagtatangking din. Pwedeng bumaba either si Cameron Boozer or si Caleb Wilson na kung hindi naman andun pa rin yung mga top point guard sa number 5 pababa. Katulad ni Kingston Flemings na mala Derrick Rose daw yung galawan, Keaton Wagler or kaya yung nasa top 11 players pang natitira na nag-a-average ng at least 19 points per game pataas nung college. Karamihan pa doon mga best point guard nung nakaraang March Madness. Sa ibang mock draft kasi ang nilagay nila para dito sa Clippers sa number 5 si Aday Mara. May history din ng Clippers na merong good at bad selection pagdating ng NBA draft. Ngayon naman, nire-recruit ni Draymond Green si Kawhi papuntang Golden State. Pinupush through na subukan ng Warriors na makipag-discuss ulit sa Clippers para makakapag-trade kay Kawhi. Based kasi sa podcast nitong si Draymond, anong gagawin ng Clippers sa number 5 pick nila? Kukuha ba sila ng player na isasama kay Kawhi or kukuha ng player na pamalit kay Kawhi? Ang number 11 pick ng Warriors high value din dahil yung 5 sa top 11 players pang matitira after ng top 4 pwede makuha ng Warriors. Dahil ang kinakabit ngayon sa Golden State, napapatak sa kanila si Dominican Lebron. Kung hindi man nila makuha yung original Lebron, may report na si Steve Ballmer gustong bigyan ng contract extension si Kawhi. Kaya nakakapagtaka yung report na to kasi hindi pa nilalabas yung verdict dito kay Kawhi at sa Clippers na pwedeng mawala yung multiple draft picks ng Clippers at kung mabigyan din ng extension si Kawhi, mababaliwala rin yun or pwedeng maboid. Based sa sinabi nitong si Draymond, ang pinaka-best option kasi ngayon ng Clippers mag-rebuild at i-trade itong si Kawhi para makakuha ng asset. Best time ngayon sa Clippers na bago sila mabigyan ng penalty, makakakuha sila ng at least multiple draft picks at multiple players sa draft. Mukhang sinakripisyo ni Draymond yung sarili niya dahil habang pinapatamaan niya yung Clippers at Golden State sa kanyang podcast regarding dito kay Kawhi at regarding nga rin sa trade, sinasabi ng iba hindi sinasadya na nakapag-tampering itong si Draymond. Bawal kasi makipag-usap ang player sa kapwa niya player kung wala pang free agency at bawal din patungkulan ng isang player or executive yung kabilang player na target nilang makuha. Dahil sa hindi sinasadyang pagtatampering nitong si Draymond, kung sakaling maging available si Kawhi, iiwasan ng Clippers na makipag-trade sa Golden State dahil nga sa potential tampering issue dahil posible ireklamo din sila ng ibang team. Dahil sa sinabi niyang kailangang umalis ng Clippers si Kawhi, ang Warriors naman yung team na naghahabol kay Kawhi. Dati kasi ng 2020 sa Inside the NBA kung saan naging analyst din itong si Draymond or guest analyst, sinabi niyang si Booker ay dapat umalis ng Phoenix Suns kung gusto niyang manalo. Nung time na yon, may rumors na interesado ang Golden State dito kay Booker at yung iba pang mga team. Pero si Booker noong 2021 nakapag-finals. Pero si Draymond hindi nakalusot sa $50,000 na multa dahil nga sa tampering. Saka ang hinahabol mismo ni Draymond, pinare-recruit niya dito sa Golden State si Kawhi, hindi na si Giannis. Mukhang hindi kasi makukuha si Giannis dahil may report ng willing i-retain ng Golden State yung kanilang number 11 pick. Based naman sa report ni Sham, open na ang box na makinig sa mga trade option ng mga team. Ang frontrunner kasi so far ngayon, Knicks. Ang problema lang sa Knicks, hindi ma-appeal sa Bucks kung si Towns lang ang ipapalit nila. At ang pwedeng hingin ng Bucks si OG, Bridges at si Josh Hart. Kapalit pa ang multiple draft picks. Mawawala yung formidable lineup ng Knicks kapag ginawa nila yon. Nagamit din nila yung ibang asset kay Bridges regarding sa trade.
Ang Miami hindi pa rin talaga sumusuko kay Giannis. Base kay Chris Mannix, oras na maging available si Giannis, ang Miami ang mauuna mag-offer sa kanya dahil potentially ang iniintay kasi sa NBA draft pagdating ng June. Si Tyler Hero kasi yung potential draft package doon or makakasama sa package. Sinabi na rin di umano ni Hero na malamang mag-break na sila ni Pat Riley. Sa pagitan din ng Knicks at Miami, medyo lamang ng konti yung Miami pagdating sa cap space at pagdating din sa package. Isa pa sa mga teams na interesado talaga kay Giannis at sumubok makipag-trade sa kanya, Minnesota. Kaso ang interest ni Giannis mag-stay sa East. Dahil gusto niya pa rin manalo, si Kawhi, KD at LeBron, sino pa man lumipat ng West. Basta yung tatlo na yon nahirapan sa West. Pero sa East nananalo si LeBron at si Kawhi. Ang sinabi pa doon dahilan ni Giannis kaya gusto niya magstay sa East dahil mas maikli daw ang travel distance mula sa US papuntang Greece kumpara kung nasa West siya. Pero kung si Giannis mapupunta ng West, mahihirapan siyang manalo doon katulad ng inaasahan niya dahil meron ng San Antonio na dapat tinuloy niya dati yung rumors na interesado pa sa kanya at isa pa doon yung Thunder. Ang Nuggets competitive pa rin, ang Minnesota unpredictable, andun pa yung Houston kung hindi bibitawan si Kevin Durant. Dalawang team agad ang possible sugabal dito kay Giannis sa West kung matitrade siya dun, San Antonio at Thunder. Hindi pa kasama dyan yung ibang nabanggit ko kanina. Yung Dallas nagsisimulang mag-rebuild either 2 to 3 years. Ang Jazz hindi alam kung tapos na yung tanking nila. So unpredictable ang West kumpara sa East. Dahil kung titingnan mo yung katulad ni Towns na mula West lumipat ng East, halos nagdo-dominate pa rin naman siya kahit papano at yung team niya nananalo.